ako! Siya! Ang anak ko nagdilig sa akin! Sa tuwing ako'y naglalakad patungo sa paaralan, hindi ko maiwasang makita ang anino ng aking pinagmulan na sumusunod sa akin habang ako'y naghahabi ng aking kapalaran sa programang aking tinatahak. Bawat pagsisiyasat sa pagbuo ng isang matatag na sistema ay sinasalamin ng mga prinsipyong itinuro sa akin tungkol sa karapatan at serbisyo para sa bayan. Bagamat ang aking mundi komplikadong instruksyon at malalalim na talayan patungkol sa computer, ang moralidad ang nagsisilbing pinakasentro ng aking diskarte at paninindigan. Sa uli, hindi lamang ako nag-aaral para maging isang inhinyero, para rin ito sa bayan na aking sinilangan. Nakakapagod naman. Kapag-scroll nga muna sa Facebook. Lagi na naman. Hindi naman ako lang sa taas eh. Sino makikinig sa inyo? Ito na. Nakikita ko na yung algorithm. Parang may intention dito beyond manipulation. Parang may planong mas malalim. Pero sabi nila secure na. Pero may kulang. At gusto kong malaman kung ano. Maraming salamat sa inyo at nagtiwala muli kayo sa akin at sa kakayaan ko kayo din sa aking serbisyo. Nangangako ako aayusin ko ang sistemang matagal nyo na kinikip-kip. Ang sistemang matulis. Ang sistemang puro na corruption. Lee, ako ang inyong governor, si Governor Rex. Maraming salamat sa inyo. Sistemang madungis? Siya nga itong dungis sa ating sistema. Pangako pagbabago. Taga mo sa bato. Kaya nga no, ano kaya meron tayong sistema ngayon kung hindi siya inakaw? Kaya ko talaga si Dr. yan. Isang babae na kahit pangako, hindi makakaw. Maraming salamat pa rin po sa mga nagtiwala sa akin. Hindi man ako pinalad bilang
Buong buhay ko, akademikong prinsipyo niya ang sinusunod ko. Hindi pala siya ang biktima ng sistema. Siya ang sistema. Sistemang paulit-ulit na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Nasaan na yung hiya? Mula pagkabata ko at pinakita mo sa akin kung paano maging isang mabuting bata. Pero bakit hindi mo nagawa? Libo-libong tao nagtitiwala sa'yo. Bakit mo nagawang ipagkakulong isang lalawigan para sa perang hindi mo naman madadala sa kamatayan? Hindi na ikaw ang inakwat ng bayang sinilangan ko. Paano nalaman ang tungkol yan? Hindi naman ikaw paano ko nalaman to. Sagutin mo yung tanong ko. Ano to? Para sa iyo, anak. Nagawa ko yan. Para sa kinabukasan mo. Para sa ikakaayos ng buhay mo. Maayos ang buhay ko. Pero di mo man lang ba naisip yung mga taong nanakawan mo? Habang tayo, sobra-sobra yung kinakain. May mga pamilya hindi man lang makakain 3 beses sa isang araw. Ano? Kaya ka, basta ako rito. Kaya mo akong paliwanag. Kung gusto mo ng laro, Dave, pagbibigyan kita. Alam niyo na, gawin mo ang nararapat at siguraduhin mong walang sabit yan. Happy boss. Boy, gising boy! Mukhang matutuwa nito si Gob. Sigaw, nanay kami gagawa na ito? Wala talaga siyang kwenta. Pati anak niya kaya niya patahimigin. Tanggalin mo ng piring yan. Alam mo naman sa politika, larong hindi mo kaya sabayan. Sa larong ito, huwag kang magtitiwala sa iba, kahit sa anak mo pa. Naiintindihan mo? Wala ka talagang kwentang ina. Nalalaman din lahat ng tao lahat ng pinagagawa mo. Malalaman lang nila kung makakalis ka pa ng buhay rito. Pero mukhang malabo na. Patawad anak, trabaho lang. Mamatay ka na. Wala kang kwentang ina. O ano, ikaw na bahala dyan. Oh boss, mukhang malinis. Hindi na makakatakas to. Ako makatakas dito. Bubulgar ko pa yung wala kang kwentang ina. Boss, nakatakas anak nyo! Punyeta! Habulin mo! Reputasyon ko ang nakasalali dito! Kesa ka, takbo! Boss, patay na anak nyo. Hindi na makakanta yun. Mabuti. Siguraduhin mo muna nakakita. Oo, boss. Nagawa sa akin to ng aking ina. Pagbabayaran mo ang lahat ng to. Malalaman ng taong bayan na isang ina ang magtataksil sa kanyang bayan kapalit ng perang hindi madadala sa hukay. Ako si Dave Gonzales, ang anak ni Teo Gonzales. Hindi si Gobrex ang tunay na masama kundi ang nanay ko. Ako ang nagtasa ni Gobteya upang baguhin ang sistema. Baguhin ang botohan para mapalabas na si Gobrex ang masama. Nanalo si Gobrex upang maipalabas na si Gobteya ang tunay na korap at hindi siya masisi sa malaking perang na wala sa kaban ng bayan. Inutusan niya akong yakang sistema upang mapalabas na bilang na mas lamang si Gobrex kaysa kanya. nanay ko ang tunay na masama at naglalaro sa ating sistema. Kaya ama, kung napapanood mo to, papunta na ngayon ng mga pulis dyan sa bahay mo. Magtakas mo, Gob! Mama ka na sa akin, pagbayaran mo kasalanan mo. Baka mo ba rin mo? Bago ko ba ang sistema ngayon? Nakatulong ba ako sa pagbabago? Biruin mo yun, isang computer engineering student ang makakapaglabas ng lihim ng politika. Isang lihim na maski ang nakakarami hindi malalaman. Teknolohiya, napakabigat pala ng salitang yun. Kaya baguhin ang estado mo sa buhay. Isang bagay na makakatulong din upang mabuksa ang kasamaan. At ako mismo magbabago ng sistema ng teknolohiya. At ang paggamit nito, nangako akong gagawin ko ang narapat upang maging maayos ang politika sa pamamagitan ng teknolohiya.
Technology is power. Dave, pero bakit ang power na to ang papatay sa akin? Control the society. Control the code. One. Anak! Dave! Dave! Nasaan ang bag? Nasaan ang bag ng system? Gusto alis! Bigyan ka na dyan! Hindi nakapadaldal-daldal sa pader. Hindi mo ba nakikita? Ang mga tao, sila ay numero lamang. At ako ang nag-enter ng data. Ang anak ko, siya, ang anak ko ang nag-delete sa akin. Dahil sa katapangan ni Dave Gonzales, ang ating probinsya ang magiging kauna-unahang hack-proof province sa ating bansa at ang gamit ang kanyang blockchain voting system. Dave! Dave! Kamusta ang nanay mo? Ang nanay ko ay nakakulong na. Gusto ko lamang sabihin sa inyo na ang katarungan ay walang pinipiling pamilya. Ang sistema ay ginawa para sa transparency, hindi lamang sa pansariling interes. At ang sistemang ginoo ko, hindi na kaya kontrol ng kahit sino man tao, kahit ako. Galing, Dave. Pero alam naman natin dalawa, ang system ay palaging may backup. Kaya itulong sa akin kung nasa inyo para sa seguridad ng ating bayan. Ginawa ko lang naman para sa'yo. Para hindi ka mag-imahirap. Technology is power, ma. Pero sabi mo, control society. Nakalimutan mo kontrolin ang sarili mo. Tinapakan mo ang buong bayan para lang itayo ako. Ngayon, pareho tayong talunan. Sabi ni Mama, ang teknolohiya ay kapangyarihan. Pero natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa sistema, kundi sa karakter ng taong gumagamit nito. Maayos ang sistema, Ma. Wala na ang virus na sumisira sa bayan. Kahit na ang virus na yun ay ang kaparehong doom na nalitay sa mga ugat ko. Oh, Dave.
Salamat sa pagpunta. Alam kong delikado ang hinihingi ko. Pero kailangan natin siguro na walang ibang mga access. Sistema kundi tayo lamang. Para na din sa seguridad ng mga dalabayan. Nakita ko nang hinahanap ni Bob. Pero may nakita rin ako hindi ko dapat makita. Kapag nililis ko yung server na. Ano yun? Isang encrypted file mula 10 years ago. Yung sender, ikaw Bob. Rex_01. Recipient, nanay ko. Nanay ko nag-provide ng source code. Ikaw ang nagturo sa kanya. Ikaw ang naglagay sa kanya sa posisyon. Para nakawin mo pala ako. Talino ka talaga, Dave. Nakasanganay mo. Pero uli na ang lahat. Ako ka na ang probinsya. Sino sa tingin mo paniniwalaan ng tao? Ikaw na anak ng baliw? O ako, na gobernador ng Pilipinas. Ma, nalaman ko na ang lahat. Si Gobrex, siya ang utak. Ginamit ka lang niya. Takbo. Dave, takbo. Hindi mo kilala si Rex. Ang akala mo ay tech expert lang siya. Hindi. Hawak niya ang mga baril, ang pera, at ang mga taong papatay para sa kanya. Ang sistemang akala mo binago mo, siya ang may-ari niyan. Hindi ako takot, Ma. Ilalabas ko ang ebidensya. Wala nang bukas. Anak, sa mundong ito, ang mga bug na katulad natin, i-delete lang nila. Takasan mo ako kung kaya mo. Sabi ni Go, masyado ka daw matalino. Sayang. Malalaman na lahat ang totoo. Naka-upload na to sa cloud. Cloud? Dave, sino sa tingin mo nagpapatakbo ng mga server dito? Yung dalawa mo lang. Murado lahat ng files mo. Pakikinig ako. Technology is power, Dave. Nakapangyarihan to ay saan ka. Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay Luzon. Narito ang ating mga nagbabagang balita sa araw na ito. Naibalita na ang ating dating gobernador na si Gontea Gonzales ay pumanaw na sa kadahilanan ng cardiac arrest. Nakikiramay po kami sa ako si Jubilee Asano, reporting. Malaking kawalan sa ating lahat na wala si Dave. Pagpapatuloy ko ang kanyang nasimulan para sa malinis na ito. Sa akin yung gagawin ko lahat. Knowledge is power, Dave. Buong buhay ko, naniwala ako na ang teknolohiya ang sagot sa maduming politika. Akala ko, kapag nahanap mo ng bug, mare-repair mo na ang system. Pero nagkamali ako. Ang politika sa bansang ito ay hindi system na kailangang ayusin. Ito ay isang laro na sadyang ginawang madaya. Isang larong madungis na kailanman ay hindi na maayos. Dahil sa bawat taong pinapatay, 10 kurap ang pumapalit. Sa bawat algoritmo na binuo ko para sa katotohanan, mas malakas sa algoritmo ng kasiniwang nalalaman dito. Huwag kayong magpalinlang, sapagkat ang laro ay hindi natatapos. Nagpapalit lang ng manlalaro. Pero ang sistema, nanatiling bulok, madilim, at puno ng dugo. Mission accomplished, Dave. It's time to go live. Knowledge is power, Dave. Nakapangyarihan to ay saan ka. Sabi ko kanina, ang laro ay hindi natatapos. At tama ako. Pero ang hindi nalalaman ni Gobrex, ang
Ang isang laro ay may kalakaran at ang patakaran na yun ay hindi nasusulat. Hindi ako nagpabagsak sa kanya at hindi rin ang ebidensya. Nagpabagsak sa kanya yung sarili niyang paniniwala na kaya niyang kontrolin ang lahat. Sa mundong ito, ang bawat dumi na itinatago mo sa ilalim ng sistema ay mag-iiwan at mag-iiwan ng bakas. Ang politika ay madungis, oo. Pero ang teknolohiya, ito'y parang salamin. Pinapakita nito ang sino tayo, ang ating kabutihan at ang ating kasamaan. Namatay man ako bilang isang tao, nanatili akong isang ghost in the machine. Babantay sa bawat galaw nyo. Sa mga susunod na larong sistemang ito, tandaan nyo, hindi lahat ng files ay nade-delete. Ang katotohanan ay laging may paraan para mag-reboot.